Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po dito sa ating iMe Solution. iMe Solution. May solution dyan. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat sa lahat po na manonood at darating po ngayon mga magre-replay. Thank you po sa inyo. Na-miss ko kayo buong maghapon kaya po ayan, napalive tayo ng gantong oras. So ito po ang ating pag-uusapan patungkol po dito kay Amy Marcos, patungkol sa abutan, at patungkol po kay Pebbles Talakera. Yun. Ayan, shoutout Nay Florita Heroy, Davao, safest place for fugitives. Wow, ang ganda ng pangalan. Okay, Kuya Jerome Moreno, shoutout, good evening. Ate Mare, Pressy Sablawan, Last Precious, shoutout po. At kay Kuya Jero Moreno, walang solusyon dyan. Wala nang solusyon, talagang matatalo to. Ayun. Sana all makapal. So ito po ang ating ang atin pong ipapakita ngayon. Ito yung pahayag ni Senator Raimi Marcos. Patungkol po sa kanyang pagiging independent na lang daw po ngayong darating na election. Diyos ko, anong nangyayari sa iyo, Madam Amy Marcos? Hindi talaga kita iboboto. Never. Ayan. Nagsha-shout out na sila sa baba. So ngayon, ito, i-play na natin tong video ni Senator Amy bago pa po mabura yung makeup. Ba't kasi ganyan ang kapal ng makeup? Halos mabura na yung mukha eh. Wow, ayos yan, Ate Pressy Sablawan ha. Thank you po. Ayun no. Naka-transfer na. Ayun ako nga sinat ko nga si Yorme kaya lang meron kaming chat kaya lang under pa. Meron kaming pinoproblema ni Yorme. Ayan. Kuya Jerome Moreno, sobrang kapal ng mukha, makapal pa ang makeup. Ayos yan. Ayan. Siguro bukas baka may ma-vlog po ko kay Yorme, Ate Presi, bukas po ng gabi. Baka mag-live po ako patungkol kay Yorme Isko Moreno. Medyo matagal ko na siyang hindi na ila-live. Meron akong vlog bukas patungkol kay Yorme, patungkol po sa pagiging nepo nitong si Mayor Hani Lacuna at yung grabe yung pinasa sa akin ni Yorme na video, grabe ang tao doon sa kanyang pinuntahan na yung District 1, 3 and 5, grabe yun. Yung pinuntahan ni Yorme na ay nako. Grabe talaga. Sure win na Alam niyo sa totoo lang, sabi ko nga hindi na kailangan i-vlog si Yorme, sure win na 'to Kahit yung Sambersosa na yan, lalampasuin ni Yorme yan. Taong bayan ang humihiyaw at nakikiusap kay Yorme na bumalik sa Maynila Kaya wala pong dapat ng diyan sigurado na yan si Yorme panalo Pero etong si Amy, sigurado ko talo 'to. Panoorin natin, ito ang kapal talaga ng makeup. Senator Amy, sino ba ang nag-makeup sa'yo? Ba't ang kapal ng mo? Ng mukha mo ng makeup mo. Ganun. Panoorin Taos natin. puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya. Sino naman yung kalupitan ng ilan? Sino naman yun? Lagi na lang kayo mga piling biktima. Papol victim lagi. Tamura, di ba? Lagi na lang kayong ganyan kayo. Si Sara, biktima. Si Harry Roque, biktima. Amy Marcos, biktima. Lagi na lang kayong biktima. Lagi na lang may umaaway sa inyo. Lagi na lang may umaapi sa inyo. Hindi ba kayo nagsasawa sa ganyang style?
O yan lang kasi ang nagiging nagpapatanga sa mga DD shit kaya pinapangatawanan ninyo ang kayo ay mga biktima. Ay nako talaga, pabiktim kayo palagi. na isama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya O, buhay na buhay pala sa puso mo yung mga aral ng iyong ama. Ah, hindi ba kasama sa sa aral ng iyong ama na magsuportahan kayong magkakapatid? Si PBBM sinusuportahan ka. Tinatawag kang ate, ginagalang ka, 'di ba? Alam niyo si PBBM mambait na kapatid. Kung ako kapatid ko 'to, hindi ko 'to kikilalanin ng kapatid, Mama Bear, thank you po sa iyong pakulay. Kung ako kapatid ko 'to, hindi ko na 'to kikilalaning kapatid, bahala ka sa buhay mo. Kasama ba sa aral ng ama mo, ng ama niyo ni PBBM na huwag mong suportahan si PBBM? Kasama ba 'yon? At kumampi ka sa mga taga Davao na walang yang mga politiko na nagpapahirap sa bansa natin? Yan ba aral sa'yo ng ama mo? Sus Mariosep, Senator Amy. at bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Walang dapat kampihan or kumakampi ka kay Digong at kay Sara Duterte. Dahil kapag ikaw tinanggap mo, kapag tinanggap mo ang alyansa ng Bagong Pilipinas, ang alyansang binuo ni PBBM, ni House Speaker Martin Romualdez, ng mga bilyar, at ng ni Ping Lacson at netong si Tito Soto, hindi ka iboboto ng mga DD shit. So, mas matimbang sa'yo, eto kasi di ba merong kasabihan, blood is thicker than water. Pero dito kaya Amy Marcos, mas matimbang ang tubig kanal. Yun lang po ang pansin ko dito. Mas matimbang ang tubig kanal sa kanya. Mas pinili pa niya ang mga walang hiya na mga politiko. Kasi syempre, kapag kumampi siya kaya PBBM, hindi siya iboboto ng na to ng mga DDS. Humahabol to ng boto sa DDS. Senator Amy, ang DDS yata ngayon wala nang 20 mil. Wala, wala na yatang 20 mil ang DDS. Karamihan ng DDS, mga OFW na lang, hindi pa mga nakapagparehistro. ha? Ay, baka kaya hindi mo tinatanggap. Alam nyo, kitang-kita dito, kakapalan ng mukha ni Senator Amy. Ang pagiging ipokrita. Tapos pag ito natalo, sisisihin, alam nyo kung sino? Si House Speaker Martin Romualdez. Yan ang nakikita ko. Yan ang gagawin niyan. Sasabihin niya natalo siya dahil sa isang House Speaker. Kasi nga po, kitang-kita naman dito, anak ng teteng, kapatid mo bumuo ng alyansa. Para nga sa akin, napakatibay nun. Ako hindi, wala akong paki sa totoo lang kung hindi siya makipag-alyansa. Wala akong paki, bakit? Hindi ko naman susuportahan to, hindi ko rin naman to iboboto. Diba parang PJ? Hindi ko to iboboto. Hindi namin iboboto to. Si Amy Marcos. Kitang-kita ang pagiging nito, ipokrita, makapalang muka, makapalang makeup. Biruin mo ba naman? Mas pinipili niya
ang kumampi sa mga Duterte. Bakit? Para siguro matayuan niya yung kanyang paninindigan. Na siya ay kaibigan ng mga Duterte. Di bali nang masira siya sa kapatid niya, wag lang sa mga Duterte. Diba? Kaya napakasagwa, napakapangit po nitong ginawa ni Amy Marcos na to. Pero sa akin, wala ngang problema sa akin talaga. Kasi nga po, ako, hindi ko naman to iboboto. Pero, di ba, ikaw ay sinama sa alyansa ng kapatid mo. Kagalang-galang na pagsasalita ang ginawa sa'yo ni PBBM. Grabe ang ginawang pagsasalita para sa'yo. Talagang tinaas ka ni PBBM noong Biyernes. Ay, nung isang araw pala, Huwebes. Nung Huwebes, tinaas ka ni PBBM at ikaw ay talagang pinangalandakan niya, kapatid niya ay may solusyon. Pero kami, sigurado kami, hindi ka ay may solusyon, ay may konsumisyon. May konsumisyon sa'yo. RJDF, shoutout po. May konsumisyon kaming matatanggap sa'yo. Buti na lang, hindi ka talaga pumasok sa alyansang binuo ni PBBM. Tama lang yun. Kasi kung ikaw naman ay pupunta rin sa alyansa ni PBBM, sa totoo lang, mahihirapan akong mag-vlog eh. Sa totoo lang, mahirapan po akong mag-vlog. Kasi, kapag nag-vlog ako, kasama to dun sa 12 na pinopromote ni PBBM. Buti na lang tinanggihan niya. Di naging madali para sa akin. Diba? Kasi ito yung isa sa mga iiwasan ko na mabanggit o hindi ko ipopromote eh. Diba? Parang magmumukha akong ipokrito. Teka Mac, sinusuporta mo si PBBM. Tapos ngayon, yung kapatid niya hindi mo iboboto. Kinakampanya mo na wag iboto ng taong bayan. At least ngayon, madali na sa akin, madali na sa mga vlogger, madali na sa taong bayan na hindi iboto si Amy Marcos. Bakit? Kasi hindi naman niya tinanggap ang endorsement ni PBBM. Good for PBBM, bad for Amy Marcos. Bakit? Panalo sana siya. Ako, tinanggap ko na yun nung sinabi ni PBBM kasama sa 12, etong kanyang kapatid. Kahit hindi pumunta noong Webes sa pag-promote ni PBBM ng Magic 12 niya na senatorial balls. Tanggap ko na yun, mananalo si Amy Marcos, dinala ni PBBM eh. Pero ngayon, tinanggihan ni Amy Marcos, magdusa ka. Kung matalo ka, wag kang maninisi. Sisihin mo sarili mo. Wag mong sisisihin si House Speaker Martin Romualdez. Wag mong sisisihin si PBBM. Wag mong sisisihin ng kahit sinong nakapaligid kay PBBM dahil walang ibang may kasalanan ng pagkatalo mo kundi sarili mo. Ngayon pa lang i-claim mo na. Mag-ano ka na, ano tawag doon, nakalimutan ko ano tawag doon yung tatanggapin mo yung pagkatalo mo. Yung ginawa ni Yorme nung nanalo na si PBBM. Shoutout kay Ate Janet Rosario. Ate Janet, shoutout po Kay Ilya, shoutout po. Ayan sa inyong lahat po Tanggapin mo na ngayon pa lang ang ano mo, ang iyong pagkatalo. Sabi nga ni Kuya Demer Benitez. Ayan. Wag kang tanga. Ayan. Concede. Tama po na Maria Leonora Roque at Kuya Demer Benitez. Mag-concede ka na ngayon pa lang na ikay matatalo. Imposible kang manalo dahil sa ginawa mo. Kuya Cristobal Quartarero, ayun. Concede nga po. Salamat po. Sabi ni Gardo, makapinlak, hindi kasi Marcos ang dugo. Jade Florida, mananalo yan si Amy, pustahan tayo. Dali na, 5K lang. Ano kala mo sa akin?
Mahirap. 125 million kaagad. Pustahan tayo. Jade Florida, 125 million. Pag ikaw nanalo, tama mo 125 million. Pag ako nanalo, 5K lang ibabayad mo sa akin. Yung 5K mo, tamang 125 million. Kunin mo dun kay BP Sara. 125 million agad sa akin. Putang ina, napakababa mo naman makipagpustahan. Parang minamalit mo naman ako. 125 million ha. Jade, nasan yon? Jade Florida. I-ano mo na, screenshot mo na to. Pustahan tayo. 5K mo, tamang 125 million. 125 million pusta ko. Talo yan si Aimee. Pag nanalo ka, kunin mo kay BP Sara yung panalo mo. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo. Teka, si Apo Lakay ba, wala bang ano to noon, nung panahon ng politika ni Apo Lakay, wala bang kaalyado to? Wala bang partido to? Ha? Wala pa yatang nanalo na na independent pagdating sa tawag dito, yung lalo na yung ang tindi ng labanan ngayon, magi-independent ka. Pupulutin to sa kangkungan. Etong si Senator Aimee. Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindig. Kumbaga, inaalala mo yung mga aral ni Apo Lakay, pero parang lahat ng sinasabi mo, parang kontra to sa mga aral ni Apo Lakay eh. Ewan ko lang, yun ang aking hinala. Digan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Para daw po hindi na mag-alinlangan ng mga tunay at minamahal niya na mga kaibigan. Mas pinili mo pa yan sa ading mo. Mas pinili mo pa yan sa ading mo, yung mga kaibigan mo. Mas pinili mo si Bay kaysa kay ading. Tama ba? Mas pinili mo si Dodong kaysa kay ading. Mas pinili mo si Inday kaysa kay ading. Yun ang nakikita ko eh. Mas pinipili mo ang ibang tao kaysa sa kapatid mo. Yun na maliwanag yung sabi niya, di ba? Para hindi na mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan, paano yung tunay mong kapatid? Tunay mo nga bang kapatid? Ba't mukhang AI si Aimee? Filter ba yan o ang kapalata ng foundation? Yun nga kagad ang naano ko eh. Ewan ko ba? Matanda na to si Senator Aimee. Bakit ganun ang makeup niya? Pang-Barbie. Kaya nga sabi ko dyan sa thumbnail ko, Aimee ang kapal ng makeup. Di ba dapat inaayon sa edad yung pag-makeup? Hindi naman to teenager eh. Ewan ko ba bakit ganun. Ayaw naman nating ng itsura ng iba. Pero di ba, Senator Aimee, tanda-tanda mo na, gumaganyan ka pa. Umi-style ka pa ng ano ba tawag dito? Umi-style ka pa ng ganyang ng muka, 'di ba? Jesus Mario Joseph, ang tanda-tanda niyo na po. Bakit po gumaganyan pa kayo? Ay, naku talaga. Ewan ba natin dito kay Senator Aimee, bakit gantong to? Bakit gantong makeup? Sino kaya nag-ano nito na magpa-makeup siya ng ganyan, no?
Puwede kaya may magtanong kaya? Puwede kayang may magtanong, tanungin bakit ganyan kakapal ang makeup ni Senator Amy? Halos halos nga 'di na makilala, eh. Hindi na 'to si Senator Amy. Baka AI 'to, eh, hindi kaya gawa ni ano 'to, ni Maharlika? 'Di ba, parang ano, eh, parang alam mo yung vampire, kasi yung anak ko mahilig yan sa ano, eh, yung, kay ano, yung vampire nakakalimutan ko yung ano, lagi pinapanood ni Piolo yun, eh, Transylvania. Ah, alam mo yung parang vampira na sa sobrang puti naman, grabe naman. Ano ba yun? Sino ba nag-makeup niyan? Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Eh kung tapat ka po sa amin, 'di ba? Kung tapat ka po sa amin bakit po ayaw niyong maging tapat muna sa kapatid ninyo? 'Di ba? Kasi paano tayo maniniwala na tapat ka sa amin? Eh hindi ka nga tapat sa kapatid mo, 'di ba? Paano kami maniniwala na tapat ka sa amin? Eh, yung kapatid mo nga kinakalaban mo. Kinakampihan mo nga yung ibang tao kaysa sa kapatid mo. Tapos kakampi ka sa amin? Magiging tapat ka sa amin? Umaling na ilong eh. Oh. Sayang eh. Nagloko yung isa kong laptop eh. Maganda sana sa OBS oh. Iko-close up natin to. Kita nyo oh. Ang ano nung ilong niya no? Tabingi na yung ilong. Diba? Senator Raimi, bago mo sabihin na magiging tapat ka sa amin, ipakita mo munang katapatan mo sa pamilya mo. Ipakita mo munang katapatan mo kay PBBM kasi siya yung kapatid mo. Ngayon, kung ipapakita mo sa amin na mas kampi ka sa ibang tao, teka, parang ang hirap pong paniwalaan na magiging tapat ka sa amin kasi sa kapatid mo nga hindi ka yata tapat eh. Nagdududa kami. Kaduda-duda po yung sinasabi ninyo kasi hindi po kayo tapat sa kapatid ninyo tapos magiging tapat po kayo sa amin. Ang kulit ko eh, no? Di ba? Paano kami maniniwala na magiging tapat ka sa amin? Eh sa kapatid mo nga mismo, hindi ka nagiging tapat. Mismong kapatid mo, kinakalaban mo, tinatanggihan mo ang endorsement niya, tapos pag natalo ka, isisisi mo kay House Speaker Martin Romualdez? Isisisi mo sa mga nakapaligid kay PBBM? Anong klase ka? Diba? Ipakita mo muna sa amin na mabait kang kapatid, tapat kang kapamilya, tapat kang ate, bago mo sabihin sa amin na magiging tapat ka sa amin. Kasi sa kapatid mo nga, hindi ka yata tapat eh. Diba? Sa totoo lang, alam nyo, ewan ko. Ako, kung ako yung kapatid ni Senator Amy, putang ina, magkalimutan na tayo. Diba? Magkalimutan na tayo. Huwag na tayo magtawagan ng ading, kapatid, ate. Tatakwil na kita. Kung di mo ako kikilalanin, okay lang. Magkalimutan na lang tayo. Diba? Ganun lang kadali yun eh, para sa akin eh. Kasi teka, ang kapal naman ng mukha mo, magiging tapat ka sa amin? Tapos hindi ka tapat sa kapatid mo? Diba? Napakalabo eh.
'Di ba, bago ka maging tapat, bago ka maging tapat sa ibang tao, maging tapat ka muna sa pamilya mo. Bago ka maging tapat sa mga kaibigan mo, maging tapat ka muna sa kapatid mo. Eh, paano kami maniniwala niyan, Senator Amy, na totoo sa'yo yung katapatan mo na ino-offer mo sa amin? Eh, yung katapatan mo nga, loyalty mo nga, eh, nakatutok sa ibang tao. 'Di ba? Lagi na lang, eh, lagi kasi alam niyo po sa totoo lang, ang mga DD sheet, yung mga kampi kay Digong at kay Kibulok, lalong-lalo na yung mga vlogger, dalang-dala sila sa mga drama ng mga ganitong, kadramahan ng mga politikong epal. Ah, ganyan-ganyan po ang, gustong-gusto ng mga vlogger at ng mga DD sheet. Ganyan-ganyan, yung ganyan drama. Ano sasabihin na naman ng mga DD-shit dyan? Ay, pahiya! Pahiya si Kuteng! Tinanggihan ni Amy Marcos! Diba? Ganyan na maririnig natin. Tuwan-tuwa yung mga DD-shit. Bakit? Ito ang drama ni Amy Marcos. Diba? Kaya po, hindi kami maniniwala. Bakit? Ano ba tinuturo sa loob ng pamilya? Ang pagtutulungan, pagmamahalan ng magkakapatid. Paano ka magiging tapat sa amin? Paano ka magseserbisyo sa amin? Paano ka magbibigay ng pagmamahal sa amin? Di mo nga kami kaano-ano, yung kapatid mo, hindi mo minamahal. Diba? Paano kami maniniwala na mahal mo kami? Eh, yung kapatid mo nga eh, hindi mo pinapakita ng pagmamahal. Kada Sunday, may post ang First Family. Kasama si dating First Lady Imelda Marcos. Isa lang lagi ang wala dun. Isa lang. Si Amy Marcos laging wala. Ha? Amy Marcos laging wala. Kada linggo. Family Day, Sunday. Wala ka doon. Ah, kaya paano kami paano kami mapapaisip na mahal mo kami, na mamahalin mo nga kami. Eh, kapatid mo nga eh, parang hindi mo mahal. Nagdududa kami diyan sa sinasabi mong katapatan sa taong bayan. Kasi ang tingin namin, tapat ka lang doon sa taga-bayan ng Davao, hindi sa amin. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino, mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino. Lihis na lihis ka sa prinsipyo ng ama mo. Sarili mo kapatid, hindi mo kayang mahalin. Nang walang pinapanigan, maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Hindi, di ka namin mauunawaan. Ang kapal ng makeup mo. Boss, kaya kampi siya sa mga Duterte kasi Eagle si Amy, alam pagkapatiran, nagtutulong. Ay, wala akong paki dyan sa mga fraternity nila na yan, sorority nila na yan. Wala akong paki dyan. Tapat kay Digong at Kibuloy yan. Yun nga eh, Pepito Gumintong Senior. Ate Cherry Olgado, dapat ka na lamang tumira sa Davao. Nay Florita Eroy, kaya hindi sumusuporta si Amy Marcos, si PBBM kasi meron din yan siyang sariling interes sa sarili niya. O, yun nga po. O, Kuya Choy Choy, there's always time for reckoning. Kuya Ronel Aguas, sa bansa nga walang katapatan yan, mas kampe sa China yan. Hilya, humingi ng suporta si Amy.
Nagayuma ata ni Digong to, sabi ni Kuya Edward Lachika. Kuya Odi Lennon, grabe na filter or makeup ni Jaime. Kuya Demer, tapat yan sa mga dutae. Alpi Mediabilia, yan ang ibig sabihin po na di niya kilala si BBM kasi po true po na huling pangulo nyo na yan po sa silong si PBBM. Yan ang ano yun, yan ang proof na di na niya kilala ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat si BBM ay nasa taas na. Oh, okay. Kuya Jerome, nung nag-divorce kayo ng asawa mo na si Manotok, your brother help you cope up. Pero yan ang igaganti mo, kampihan mo ang mga DDS. Okay. Kuya Jerome Moreno, Mrs. Maria Imelda Josepa Remedios Romualdez Marcos. Oh, parang hahabulin ng ilaw na puti eh. Hahabulin ng ilaw na puti. Parang hahabulin ng ano eh, no? Ng liwanag. Oh, parang makeup ng funeral parlor. Hindi kaya sa Pas Araneta to nagpa-makeup? Meron pa daw siya asim sa amoy. Parang wala nang dugo si Tita Amy kung baga anemic. Kung baga sa adobo, patis yung ginamit. Ay, nako. Arnold Loyogoy, di na yan mananalo pa kahit kailan itakwil na yan ng mga Marcos loyalist. Wag na ninyong iboboto. Kuya Ranel, dalawa na ang kulay natin sa halalan, pula at pink, sayang din mga kakampig. 16M din yun. O, yun nga. Julian, Raot, wala nang pag-asa si Amy sa bayan, hindi Marcos. O, hindi ka naman nanalo manang Amy. O, ba't mukhang AI si Amy? Filter ba yan o ang kapal ng foundation? Mukhang ano to eh, chinchansu yung ginamit eh. Gerson Wu, no to Babalina. Ate Shoni de Guzman, hello po. Sabi ni Melda Marcos, nahulog daw si Amy Marcos sa duyan ng bata tapos naapakan pa sa ulo ni Marcos. Lang ya. Kaya pala ganun umaba. Nakatikim siguro kay Digong at Tibuloy, kaya dikit na dikit siya doon. Aywan ko lang kung iboboto siya ng mga taga Ilocos doon kasi tiwala niya eh. Ivory Sweetie, tapat si Amy kay Digong nyo, hindi sa taong bayan. Kuya Edward La Chica, basta dumikit ka kay Digong, tanga ka na rin. Tingnan mo mga DDS ang tatanga. Oh, Win Santa Maria, di ko na rin yan iboboto. Oh, dasal lang kailangan mo, Amy, wag sa taong bayan o sino man, sabi ni Ilya. Okay, sabi ni Kuya Jerome, ipakita mo muna yung katapatan mo sa kapatid mo. Oh, yun nga. Drama Queen, Amy Mau, sabi ni Ate Sol Tulawan. John Kirby, Maghanoy, not to vote, Amy Lacson, Duterte, Kibulok, and her cousin, Ping Lacson. Okay. Charity begins at home, sabi ni Gardo Makapinlak. Kaya pala ang galing mag-charity ni Kibulok, ano? Charity begin at home, 'di ba? Sabi ni Kuya Gardo. Eh si Kibulok, 'di ba? Nagcha-charity, pinagpapalimos yung kanyang mga kapamilya kuno. Nung nakaraan nga, kumain kami ng Chowking. Kumain kami sa Chowking ng asawa ko. May nagbigay ng sulat. May nilagay na ganon, sulat. Biglang lumapit sa table namin. Tapos siya daw ay isang self-supporting student at nagbebenta daw siya ng gel ball pen. Kaya lang nagbebenta ng gel ball pen kasi nga kekibulok yun. Sabi ng asawa ko, wag mo na wag mo nang tanungin, kawawa naman. Nakakahawa yung lalaki mo kung nagugutom. Okay, Kuya Jerome, yung mga ibang vloggers, gusto nilang mag-away kayong magkapatid, Amy, at pagkakakitaan nila ang inyong issue. Ernie Laran, masaya pa kahit siniraan kanyang kapatid. No, yun nga eh. 'Di ba? Kahit sarili niya, hindi niya mahal. Yun na matindi. Bong BRML, wag nating iboto si Amy para matauhan.
Kay Sandra Del Llamas, paawat pa victim queen, iyang big no to Aimee, PBBM, solid. Ray Baradas, no to Aimee Marcos. Taga Ilocos Norte ako, pero wala yan si Aimee. O, yun. Half sister daw ni PBBM, sabi ni Tiburcio. O, Ate Cherry Olgado, baka naging babae na rin yan ni Digonggong. Talaga ba? Kuya Odilenon, filter yan. O, sabi ni Kuya Jerome, deepfake na ginawa ni Maharluka ang mukha ni Aimee. Kuya Ronel Aguas, Bro Mac, naban na ako sa lahat ng mga vloggers ng mga DDS. Kakatira ko ng malupit sa kanila araw-araw. Hindi sila makaporma sa akin kasi 90% sa kanilang mga DDS walang pinag-aralan. Gawa ka ulit bagong account. Ate Carmen Lee, yung sabi ko nga, maputla mukha niya sa sobrang kapal. Gemma Delantilito, shout out. Ayun, si Aimee hindi Marcos yan. Kaakibat na ang mga Duterte sa kanyang buhay. Kuya Pogi, shout out. Gardo Makapinlak, boycott na yan. Huwag nang iboto, nakakaasar kasi makadutae. Yanila Reyes, ayan, no more Aimee in the Senate. Pepito Gumintong Senior, parang narinig ko na si Aimee noon hindi siya tunay na anak ng Marcos. Yan din nga po yung mga bali-balita. Pero wala pong makapagpatunay pa eh. Ronel Aguas, matuto kasi kayong mangarap at magtapos ng pag-aaral mga DDS kasi kami sa Luzon, masikap sa pag-aaral kaya sensado ngayon, kaya mahirap ang Davao kasi mga wala kayong pinag-aralan, huwag nyo isisi kay PBBM. Hindi naman lahat ng mga taga Davao mahirap. Mayroon akong mga nanay diyan ang yayaman na ekta-ektarya ang lupain. Yung iba lang na yung iba lang, wag naman natin i-generalize yung Davao kasi marami po akong kaibigan sa Davao at yung iba po nagigising na po sila sa katotohanan na si Digong ay matagal po silang niloko. Hindi Marcos yang si Aimee, Lacson yan, sabi ni Kuya Odi Lenon. Aldrich Gomez, di malaman ni Aimee punta sa kanan, balik kaliwa. Dolly Babe, shout out, pinaglihi sa kasoy. Kay Ray Baradas, nahulog yan ng baby, nauna ba? Tangina. Nauna daw yung baba. Ay, dapat kung nauna baba niyan, parang si ano yan. Si Ed Kaluwag, nawala yung baba. Kuya Odilenon, magpa-DNA ka na, Aimee. Mirna Cambalya, GPM, hi no to Aimee. Kay Ray Baradas, big no to Aimee Marcos, Eduardo de los Reyes, ang katotohanan, wala ka ng pag-asang manalo sa bansang Pilipinas, magsama kayo ni Sara Pusit Duterte. Tahimik mga banateros ngayon, Ray Baradas, ako man yun, makakasuhan ng inciting to sedition, obstruction of justice, sedition, at napakarami pa pong iba. May mga libel pa. Ba, talagang mananahimik ako. Tapos si IDG Chief pa yung magkakaso? Ay, nako, papatyo, shout out. Uy, PBBM supporter si Ed Kaluwag, bro. Nga, di ko naman siya inaano di ba? Kuya Demer Benitez, sa totoo lang, kapatid yan ng nasirang si Babay. Hindi ko kasi ugali yung basahin muna yung comment, saka ko babasahin on live. Yung iba kasi nakikita ko, tinitignan muna, nagbabasa muna ng ganyan eh. Ako direct eh. Pag pindot ko, babasahin ko yun eh. Saka, alam nyo na ano tuloy ako eh, na ako yung mapapasama nito eh. Ate Cherry Olgado, pero maraming mahirap na mga katutubo sa bundok kung walang charity vlogger, hindi sila maabot ng tulong. Charity. Hindi naman po ako against sa charity vlogger. Mga gumagawa po niyan. Actually, yung iba dyan, mga naging kaibigan ko. Yung iba dyan, dati mga nakikishoutout lang sa akin. Eh. Pero, ano. Ngayon, ito po ito. Wala na tayong magagawa dyan. Actually, sabi ko nga sa inyo, makakahinga tayo ng maluwag. Hay, salamat naman. Ayaw ni Senator Aimee ng alyansa ni PBBM. Di wag.
Kasi ako po, ang sure ball po para sa akin ha, sabi ko sa inyo, sure ball kong iboboto sa alyansa na binuo ni PBBM. Eto akin to akin to. Kayo, bahala kayo kung sino yung gusto nyo iboto. Yung sasabihin ko mga pangalan, yun po yung alyansa na gusto ko. Yung mga ano po, mga napili ko. Yung akin, hindi po sa kung kanino Yung napili ko ay si Panfilo Lacson, Tito Soto, Benhar Abalos. Sure ball sa akin yan, yung tatlong yan. Sino pa nga ba? teka, teka. Nakakalimutan ko eh. Baka mamaya magkamali ako ng sinasabi ko eh. Basta Tito Soto, Ping Lacson. Benhar Abalos. Parang yun lang Ilan ba? Alam ko na screenshot ko yun eh. Ayun, ito. Benar Abalos, Ping Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo. Yung apat po na yon. Yung apat po na yon ang aking yun po ang aking tipo. Bahala kayo kung sino po gusto niyo iboto kasi alam nyo, ngayon naman midterm election, 'di ba? Medyo hindi naman po tayo magkakawatak-watak kasi sa tsak na sa dosing sasabihin ko, meron kayong gusto diyan 3, meron kayong gusto diyan na 4, 5, 6, 'di ba? Pero sa akin po, yung sure ball ko na Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson at Benhar Abalos. Ngayon, ito 50-50. 50-50 ko si Manny Pacquiao, si Abby Binay, at si Bong Revilla. Bong Revilla. Ngayon, bibigyan natin 70-30. 70% baka hindi ko iboto. 30% baka iboto ko. Si Tolentino, si Villar, at si Lito Lapid. Kung wala talagang connection sa Pogo, si Lito Lapid, baka iboto ko. Pero si si Pia Cayetano, alam ko si etong kapatid niya, yung nakipamuntik na makipagsuntukan kay Mig Subiri. Etong Cayetanong to, Duterte to eh. Duterte yan eh. Kaya ayoko dun. Umalis yan dahil alam niya na hindi yan dahil di talaga mananalo. Yun, Almonds on TV. Kahit sino, wag lang po pro-China o amuyong ni Digong. Totoo yan, kasi sa mga amuyong ni Digong, ang possible daw po na maging 2025 senatorial ng kampo ni Digong